Ako po isang born again. Ang itatanong ko po sa inyo, kasi po naguguluhan po ako. For the past 10 years, hindi ko pa rin po maintindihan yung verse na, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ibig po bang sabihin ito yung po mga iglesia ni Cristo, yung mga Katoliko, na hindi po tumatanggap kay Lord, ay hindi po ba makakapasok sa kaharian niya? Ganito po yan. Si Kristo po ang may sabi nun eh. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Therefore, it is a prerequisite in entering the kingdom of God for a man to be born again. Why do we use, or why did Jesus Christ use the term born again? Because meron ng pagkakapanganak na nangyari sa tao eh. Ngayon, hindi nyo maintindihan, hindi kataka-taka yun. Kasi ang kausap ni Cristo dyan, si Nicodemo, profesor sa Israel. Hindi niya rin naintindihan eh. Sabi ni Nicodemus, how can a man be born again if he is old? Paano maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na? Malaki na nga naman, makakapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak? Yun ang tanong ni Nicodemo sa ating Panginoon. Sabi ko nga, si Nicodemo hindi pa nakapag-isip siguro ng mabuti eh. Bakit? Kung ako siguro magtatanong, hindi lang, gano'n lang maitatanong ko kay Kristo. Bakit? Ang tanong niya yung bang matanda, pwede pa uling pumasok? Totoo, bagong panganak lang eh. Yung bagong kapapanganak, ipasok mo ulit, hindi mahihirapan ka nang ipasok. Yung nakalabas ng bagong panganak, mahirap na eh. Kaya it is impossible, sa naisip ni Nicodemo, it is impossible for a man to be born again if the agent that will give birth to you is your mother. Kung ang ina mo rin ang manganganak sa'yo, hindi na pwede. Impossible na. Hindi na pwede. Sa mga kapit, mayroong ina na dapat manganak. Alin yung inang manganganak para tayo maipanganak na muli? Uno, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Itong inang ito, hindi na mamatay. Kaya pwedeng manganak na manganak eh. Tanyo? Ipinanganak niya na yung mga unang Kristiyano, ipanganganak pa rin tayo ngayon uli. Alin ito? Sa pamagitan ng binhing hindi nasisira ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang manganganak sa inyo at sa akin, yung salita ng Diyos. Paano tayo maipapanganak ng salita ng Diyos? Kung halimbawa, dati kang lasenggo, sugaron, babaero, lasinggero, lahat ng bisyo nasa iyo, nakapakinig ka, yung salita ng Diyos, inire-reforma ka nun. Nagkakaroon ng regeneration sa pagkatao mo. You are being formed in another manner other than the way you are formed in the womb of your mother. 4 ng Efeso. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. magbibihis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yun ang una nating pagkataong ipinanganak ng nanay, yun ho, nilalang sa alabok. Tama ho? Yung pangalawa, na ipanganganak naman ng salita ng Diyos, nilalang sa katwiran. Ipinorma sa katwiran. Kaya, yung matang ipinanganak ng nanay, laging ang gusto manood ng bold. No? Babaguhin yung mata na yon. Papalitan ng panibagong mata. Mata na ang gusto'y tumunghay sa salita ng Diyos at makakita ng mabuti. Hindi yung matang ibinigay ng demonyo kay Eva at kay Adan, nung pakialaman sila, na dati hindi sila marunong tumingin sa masama, nung bigyan ng malisya ng demonyo, natuto na silang tumingin sa masama. Yung dati mong bibig na mura ng mura, nagsisinungaling, manlalait, manghahamak, matapobre, papalitan ng Diyos yun. Yung katwiran sabi, huwag mong hahamakin ng kapwa mo, igagalang mo lahat ng tao, etc., etc. Mapopormang panibago yung dila mo, pero yan pa rin dila na yan.
Kaya lang sasangkapan na ng katwiran. Kaya, pag naganap na yon, pagbabago sa buhay mo, naipanganak ka ng muli. Hindi ang pagkapanganak na muli, tataas kang kamay. O, sino sa inyo tumatanggap kay Jesus? Taas ang kamay. Pagtaas, born again ka na. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. To be born again is to be born again by the agent of the Word of God. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lilinisin niyang buong pagkatao mo niya. Aalisin ang bisyo sa'yo, ang lasing, ang alak, ang babae, ang sari-saring kasinungaling, ang pandaraya, masamang kalooban sa kapwa, mga talim na galit, etc. Pag naalis na, bago ka ng tao. Bakit naging bago ka? Binago ka ng salita ng Diyos. Bakit ka naging bago? Ipinanganak kang muli sa pamamagitan ng salita. Kasi hindi po pwedeng, panganak ka na uli ng nanay mo naipanganak ka niya na merong ikalawang mga anak, yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Biblia, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay, espiritu nga. Alin yung espiritu na yun na nanganak? Basa. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yung salita ng Diyos, yun ang espiritu. Kaya maipapanganak ka sa espiritu. Kasi yung salita ng Diyos, espiritu yun pagka doon sa salita ng Diyos ka napasakop, napabago ka, naipanganak ka na ng espiritu.